Welcome back sa ating channel. Nagbabalik naman po ang inyong lingkod. And for today's video guys, alamin natin kung paano po makash out po ang ating Gcredit into cash. Ayan. So meron na guys na paraan dito. So napakadali lang yan guys. So sundan nyo lang po ang step na to para malaman natin guys kung paano makash out po itong Gcredit natin. Ayan. So bago yan guys, puntahan muna natin po si GCash at tingnan po natin kung may available na po tayong Gcredit dito po sa GCash. Okay? Click nyo po itong borrow. Ayan. And then puntahan nyo po ito si Gcredit. At tingnan po natin kung may pwede na po tayong i-cash out na binigay po sa ating credit limit ni GCash. Ayan guys. So ito siya guys. Mayroon ako ditong 3,000 pesos na total credit limit. So ibig sabihin niyan guys, pwede ko siyang makash out itong 3,000 ito. Ayan. So para malaman natin yan, ay tutukan nyo lamang po guys ang video nito hanggang sa matapos po. So ayan guys. Okay, so dahil meron na tayong pwedeng makash out dito. So ayan guys, ibabak natin yan. So kailangan guys, meron po tayong account po sa own bank. Ayan. Kailangan pa mag-download po tayo at mag-register po tayo sa own bank. Ayan. Para po makash out po natin ito si Gcredit. Okay? So kunwari guys, ayan, naka-sign up na tayo, naka-register na at approve na po tayo sa ating approve na po tayo sa ating own bank. So i-click po natin yung own bank na yan. And then here, makikita po natin dito guys itong cash in at saka po itong transfer. So i-click nyo po ito guys na cash in. Ayan. So yan po yung first step guys. Click nyo po yung cash in. And then, wait lang natin yan. Ayan. So kapag na-click na po natin guys ito yung cash in po na yun guys, ay click po natin ito si online bank e-wallet. At piliin po natin dito guys si GCash kasi nga po nasa GCash po yung ating Gcredit na kukunin po natin yung Gcredit dun. So i-click nyo po ito guys sa GCash. At dito po itatype po natin dito yung amount po kung ilan po yung ating kukunin. So for example, ang gusto nyo pong kunin is 1,000 lang. So ayan guys, ilagay nyo po dito is 1,000. Kasi po minimum po nila para po makuha po natin yung Gcredit natin na amount is 1,000 po pataas. So wala na po silang below 1,000 ngayon. Ayan. So kapag okay na po yung amount na yan guys na linagay nyo, so confirm nyo lang po ito. Ayan. Kapag na-confirm na po yan, ayan, meron siyang 20 pesos na charge. Ayan guys, and then ilalagay po natin dito yung so ayan guys, ayan. So meron nga siyang 20 pesos na fee. And then now, ilalagay po natin dito guys sa interior pin yung pin po natin dito mismo sa own bank. Okay? Ilalagay natin yung pin natin dito sa own bank. Tapos ito guys, ito yung importante dito. Kakopy nyo po itong reference number na yan na nasa green color na yan. Ito po yung reference number na ilalagay po natin doon sa DragonPay para po makuha po natin itong laman ng Gcredit natin. Okay, para makash out siya. So ayan guys, ayan, minimize lang natin yan guys at puntahan na po natin. Kung nakopy nyo na po yan, puntahan nyo na po guys yung GCash. Yung GCash nyo guys, ayan. Punta kayo sa GCash nyo. Tapos, ayan, mag-login kayo dito. At pagkatapos yan, pumunta kayo guys dun sa bills payment. Ayan. Dito po guys sa bills, click nyo po ito. At kapag na-click nyo na po yung bills payment, pwede nyo pong i-search po dito si DragonPay. Ayan. Kailangan po guys si DragonPay po yung inyong i-search dito para makuha po natin yung Gcredit natin na nasa GCash. Ayan. At para mapunta na siya doon sa own bank na account natin. So search nyo po dito is DragonPay. Ayan. So DragonPay guys. Ayan. DragonPay kasi nag-accept sila ng Gcredit. So makakash out natin po yung Gcredit natin gamit po ang DragonPay na ito. So here guys, kung ano guys yung amount doon na nakita nyo kanina, so yun din po ilalagay natin guys. Okay?
So, ilalagay natin dito is 1,020. Ayan. Kasi including na guys yung fee doon na nakalagay. And then now, dito naman guys sa reference number, yung kinapapaste natin kanina na nandun po sa color green na yun na reference guys. I-copy paste lang natin siya dyan. Tapos ito naman na contact number natin guys. Ito po yung number natin po doon sa pag-register natin sa own bank. Ito po yung ilalagay natin para po pumasok siya doon sa ating own bank account. Okay? Ayan guys. And then dito po sa email address. So optional siya. So kayo bahala kung ilalagay nyo pa o hindi. So for me, so kahit hindi na yan. Ayan. Check nyo lang guys yung number nyo kung tama. At saka yung reference number na na-copy paste nyo. At kung okay na yan guys, click nyo lang po itong next. Ayan. Tapos, huwag nyo na guys itong i-yes yung get bill protect kasi may another charge pa yan. So, just pay bill na lang kayo guys. Ayan. At para makapag-proceed na siya. So, here, pipiliin po natin dito is CG Credit. Ayan. Kasi nga po, ika-cash out natin si G Credit natin. So, yung option natin dito is G Credit po yung i-check natin dito. Ayan, so kapag okay na yan guys, click next lang yan at confirm pay na po siya. So ayan. Ayan, kapag na-confirm nyo na po yan at balikan nyo po yung inyong own bank account nyo at tingnan nyo po kung pumasok na doon, ito pong 1,020 pesos. I mean yung itong amount na ito na kinuha natin po or inutang natin sa G Credit. Okay, so ayan guys, tingnan po natin dito na po sa own bank natin kung pumasok na po yung ating pera na galing po sa ating G Credit. So yung ating kinash out doon is 1,000 pesos guys. Kasi nga po yung 20 pesos at saka yung 10 pesos doon sa Dragon Pay, yun po yung charge nila. So 1,000 po yung ating nakuha doon po sa G Credit natin. So ngayon guys, tingnan naman natin yung ating G Credit kung nabawasan ba yung ating G Credit po doon. Ayan. So i-back natin yan at puntahan po natin si Borrow at click nyo po itong G Credit at tingnan po natin kung successful nga yung ating pag-cash out. So ito nga po siya guys. Yung dating 3,000 na credit limit natin, yung remaining credit limit na lang is 1,970. So yun na nga guys, nakuha na natin yung 1,000 pesos. Itong 30 kasing ito guys, ito yung charge doon sa pag-transfer natin. So kasama pa rin yun sa utang natin po dito po sa G Credit. So yung guys, ang kinagandahan ng yung own bank po na para mag-cash out po natin si G Credit, as in para maging siyang cash or pera, at pwede po natin siyang bilhin sa labas, sa mga mall, or kayo na po bahala kung saan nyo gagamitin yun. Ayan, so kasi guys dati puro lang ito sa bills payment, katulad ng kuryente, tubig, at saka yung wifi natin, at saka yung iba pang mga bills. So now, dahil po sa option na ito na mayroong own bank at nag-accept sila ng payment through G Credit, so naging possible po siya. Ayan. So ayan guys, so that's all for today's video and hope na nakatulong po ito sa inyo. And thank you po.